Hola, buenas tardes a todos. Welcome back to my channel, Pinay sa Espanya. Andito ako ngayon sa Playa Panadera en San Henjo, Pontevedra, Galicia, Spain. Bali 1 month yung bakasyon namin. 1 week sa Palma de Mallorca at 3 weeks naman dito sa Galicia, Spain. Last year, nagpunta rin sila dito. Kaso hindi ako nakasama kasi nagbakasyon ako sa Pilipinas. Ang unang napansin ko sa lugar na 'to ay yung weather. So, hindi gaanong mainit kumpara sa Madrid. Kasi nung umalis kami sa Madrid, sobrang init talaga. At pagdating naman namin sa Palma, mainit din dun dahil umaabot din siya ng 26 to 31 degree. Para sa mga taga Palma, mainit na yun sa kanila. Pagdating ko naman dito sa Galicia, Spain, paglabas ng eroplano, kasi sasakay ako ng shuttle bus, ramdam ko na kaagad na kakaiba yung weather nila dito kasi humahangin at medyo malamig. Bago kami pumunta dito, nasabihan na nila ako na magugustuhan ko nga daw sa lugar na to dahil kakaiba yung klima, bukod doon sariwa yung mga pagkain tulad ng prutas, gulay at mga seafoods. Balik tayo dito sa lugar na pinuntahan ko ngayong hapon. Kung sakaling magutom ka, marami ditong restaurant, tabi-tabi lang sila, pwedeng-pwede kang kumain. At kung gusto mo namang mag-ice cream, marami din ditong pwedeng mabilhan ng ice cream. Sa tuwing pumupunta ako sa lugar na to, lagi ako nag-ice cream. Kasi masasarap yung flavor ng ice cream nila dito. At meron lang akong isang tindahan na pinupuntahan kasi masarap talaga yung pagkakagawa nila ng ice cream dito. Ayan, dito ako pumupunta lagi. Dito sa kanila, marami kang pagpipilian na flavor. Merong orange, lemon, strawberry, chocolate, vanilla, cookies and cream at marami pang iba. Pero ako, dalawang flavor yung gustong-gusto ko dito sa kanila. Yung vanilla saka yung cookies and cream. Hindi gaanong matamis at hindi rin naman matabang. Tamang-tama lang yung timpla. At yun yung gusto ko sa ice cream. Nandito naman ako ngayon sa kabilang side. Yang nakikita nyo na yan, bilihan niya ng mga seafoods. At dito naman sa right side ay park para sa mga bata. At ito yung pinaka-paborito kong lugar na pinupuntahan. Kasi sa baba niyan may mga upuan, pwede kang maupo, manood ng mga ibong lumilipad, at minsan bumababa sila dyan sa tubig, naglalangoy, naglalaro, lalo na kung bibigyan mo sila ng pagkain, talagang lalapit sila lahat sa'yo. Yang mga nakikita nyong boat na yan, yung iba private at yung iba naman pinaparentahan. Hindi ko nga lang alam kung magkano yung rentahan ng mga ganyan. Wala akong idea. Kaya gustong-gusto kong tumatambay sa lugar na 'to kasi gustong-gusto ko naririnig yung hampas ng alon. Masarap sa tenga at nakaka-relax. Yan yung sinasabi kong ibon sa inyo kanina na minsan makikita nyo dyan sa tubig, naglalaro at 'pag may nagbigay naman ng pagkain sa kanila nagkukumpulan sila, bigla na lang dumadami. Marami ka ring isdang makikita dito kasi may mga nagbibigay din ng pagkain sa kanila at maya-maya bigla na lang din silang dumadami kasi nga kinakain nila yung mga binibigay na pagkain sa kanila. Yang building na nakikita nyo ngayon ay mga flat yan. Yung iba pinapaupahan at yung iba naman bahay talaga nila yan. Dito kasi sa lugar na to, halos 80% ay mga Spanish yung mga nakatira. Diyan sa ilalim ng building na yan, may mga restaurant, tabi-tabi sila. At sa kabilang side naman, may mga bilihan ng mga souvenir, may mga ice creaman din doon, at marami pang iba. Kaya pagka inabot ka ng gutom, anytime pwedeng-pwede kang kumain at hindi mo na kailangan lumayo. Marami ring pwedeng mapaglibangan yung mga bata dito. Katulad niyan, may laruan ng football at dito naman sa right side, ayan yung mga batang maliliit. Pwede silang mag-slide dyan, mag-swing. Maraming pwedeng paglaruan dyan, hindi maboboring yung mga bata. Ganito kasi sila dito sa Spain.
Pinapagod nila yung mga bata, ipinapasyal, kung saan-saan dinadala. Kung wala sila sa beach, andyan sa park, naglalaro, hinahayaan lang sila ng mga magulang nila dyan. Baligtad sa atin sa Pilipinas kasi tayo parang halos ayaw nating marumihan yung mga bata, ayaw nating maglaro ng mga maduduming bagay. Dito hinahayaan lang nila kahit magkadumi-dumi yung mga bata. Kasi para malakas yung katawan nila at hindi sila maging sakitin. Isa pa para masarap yung tulog nila sa gabi. Itong lugar na 'to, taon-taon ay dinaragsa rin ng mga turista. Ang habol nila dito yung magagandang beach, yung mga pasyalan at iba pa. At alam nyo ba yung may-ari ng clothing company na Zara, Springfield, dito rin sila pumupunta tuwing summer kasi dahil nga sa klima, hindi masyadong mainit. Pag ganitong summer, yung mga nakatira sa Madrid, pumupunta sila sa iba't ibang lugar. Dahil nga bakasyon din ng mga bata sa school at pag ganitong summer, ini-enjoy nila yung bakasyon nila. Saka iba rin talaga yung init sa Madrid kaya kakaunti lang yung nag-i-stay doon pagka summer. Nakakatuwa tong maliliit na isda kasi nakikipag-agawan din sila dahil yung mga maliliit na tinapay na nahuhulog, yun yung kinukuha nila. Kanina dalawa lang yan, ngayon nagsisimula na silang dumami, nagkukumpulan na kasi nakikita nila may naghahagis ng tinapay. Ang nakakatuwa dito, sobrang linaw ng tubig kaya naman enjoy na enjoy maglaro yung mga ibon na yan. Saka may nagbibigay kasi ng pagkain sa kanila kaya tuwang-tuwa sila. Minsan nag-aaway sila dahil pinag-aagawan yung tinapay na binibigay sa kanila. Dito mababait din yung mga tao. Pag nakasalubong mo sila, babatiin ka, ngingitian ka. Masarap sa pakiramdam. Alam mo yung welcome na welcome ka dito sa lugar nila. Nakakataba ng puso. Kapag wala na akong trabaho at hindi na ako busy, ganito lang yung ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako. Kasi sinasabihan naman ako ng mga boss ko na puntahan ko daw yung mga lugar na gusto kong puntahan kapag hindi ako busy, wala na akong ginagawa. Ganyan sila kaluwag sa akin. Hindi mo na kailangan magsabi o makiusap na may gusto kang puntahan. Sila mismo yung magsasabi sa'yo na mamasyal ka, puntahan mo yung mga gusto mong puntahan. Kasi busy rin yan sila sa pamamasyal. Uuwi lang yan ng bahay, pagkakakain, magpapahinga. Yun, ganun lang yung rotation dito. Ang kagandahan dito sa mga boss ko, hindi porket isinasama nila ako sa bakasyon, subsob na ako sa trabaho. Tulong-tulong kami dito sa mga gawain. May kanya-kanya kaming toka, nilalabas nila yung bata, ako naiiwan dito para maglinis, at yung iba naman sila yung nagluluto. Ganun kami dito. Hindi lahat ng trabaho sa akin. Kaya wala akong masabi sa kanila. Sobrang babait. May mga kusa kasi kumikilos din sila. Hindi nila iaasa sa'yo lahat yung mga pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya nagtagal ako dito sa kanila. 5 years na ako nagtatrabaho. Pero simula umpisa hanggang ngayon, walang nagbago sa kanila. Ganun pa rin sila. At mas minahal pa nila ako lalo. Alam mo yung pakiramdam na isinama ka sa bakasyon, bayad ka, pati overtime mo, parang nagbabakasyon ka lang din. Ang sarap sa pakiramdam kasi kumita ka na, nagkapera ka, na-enjoy mo pa yung lugar na pinuntahan nyo. Sobrang ganda talaga ng view dito sa pwesto ko. Kaya sa tuwing pumupunta ako sa lugar na to, ito lang yung lugar na tinatambayan ko kasi nakaka-relax ng isip, ang sarap magmuni-muni. Sana nag-enjoy kayo sa video ko na to. At bago ako magpaalam, nagustuhan mo ba ang video na to? Kung oo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment ka na rin kung ano yung pinaka nagustuhan mong part dito sa video ko. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe, please subscribe ka na, Pinay sa Espanya, para lagi kang manotify sa mga bagong video na i-upload ko pa. At pakishare mo na rin para mapanood ng iba. At nang sa ganon, parang nakapasyal na rin sila sa mga lugar na pinupuntahan ko. At para makita na rin nila yung ganda ng mga lugar dito sa Espanya.
Pauwi na ako kasi mag-a-9:00 na ng gabi dito. Huwag kayong magtaka kasi normal 'yan dito pagka summer. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga subscribers ko, sa mga viewers ko na walang sawang nanonood ng mga video ko. Kung wala po kayo, wala rin si Pinay sa Espanya. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo sa tuwing gagawa ako ng video, lagi ko po kayong pasasalamatan. Hanggang dito na lang. See you on my next video. Ciao!